Unang-una po ma'am ano po, sobrang saya po talaga. Pero yun nga po, sinasantabi ko muna yung ano, yung saya po na nararamdaman ko kasi priority po talaga namin ngayon ma'am is to make sure na okay siya, maka-recover siya kasi if nakita niyo po, sobrang ano po niya, sobrang ano siya, sobrang bagsak talaga nung, katawan niya at the same time medyo ano pa siya, medyo blurry pa yung mga pangyayari sa kanya. So, yun po talaga priority po namin ngayon. Sir, pagbigyan lang po kami ng detalye. Paano po ba natin siya natuntun? Actually po kahapon ma'am, tumawag siya dun sa phone na naiwan niya. So, naalala niya yung number niya. So, I think around 9:30 to 10 yun nung tumawag siya. So, una, hello lang siya ng hello. So, sabi ko, parang nabosesan ko na siya na. Tapos, tinawagan ko siya ulit. Doon na siya yung talagang nag-start na siya nung umiyak talaga ng iyak. Iyak lang siya ng iyak na ano daw, parang hindi niya rin alam kung paano siya napunta doon. Ganyan. Mga ganun po. Anong sir reaction po ninyo nung nakita niyo po buti naka-charge yung cellphone niya? O, lagi ko po siya talaga siyang china-charge kasi ako din parang mini-make sure ko na na-open yun para just in case kasi alam ko matandaan siya sa number niya. So, mini-make sure ko na naka-open lagi yun. So, that time, buti na lang po talaga naka-ano siya. Tapos, yun, saktong tumawag siya, maaga-aga pa. So siya pala po mismo yung nakapagbigay ng information sa inyo? Opo, siya po mismo. Paano niyo po nalaman sir na nasa Pangasinan siya? Ano po, kinausap ko po yung hiniraman niya ng phone. So, binigay po sa amin yung barangay kung nasan po siya. So, yun po yung sa may Pangasinan na po. Tapos dumiretso na po kayo sa police? Opo, dumiretso po kami agad sa Station 5 po sa QCPD. Opo. Sir, naikwento po ba nung hiniraman niya ng cellphone kung ano yung kalagayan niya na? Ano daw po, ang sabi po talagang gusgusin daw po talaga, tapos tuliro, ganyan. Sobrang nangihina that time, nakita nila. Nakita po natin dun sa picture, sir, no, nakapagpalit na siya ng damit. Opo, pinahiram ng po siya. Opo, Pero nung nakita siya, yung suot niya pa rin po is yung same po nung nawala siya. Except lang yung jacket niya, tapos yung mga tumbler niya, wala na sa kanya. Sa pati yung salamin niya, wala na sa possession. Hindi na po niya alam kung ano kung saan napunta. oo nga sir, no, wala siyang salamin, so malabo rin yung paningin niya. Ano man pang ano lang po siya, pang anti-radiation lang naman. Opo. Okay po. Tapos sir, bago kayo pumunta doon, di ba minake sure niyo po Opo. na siya yun? Ano Opo. pong ginawa niyo? Nakiusap po muna kami dun sa may hawak sa kanya during that time. Ano po, nakipag-video call muna po kami to make sure talaga. Kasi yun din, I think yung kailangan ng police natin para makapag-dispatch sila ng kapulisan din dun sa Pangasinan. So, nung na-make sure na po namin yun na siya talaga, dun po, saka po pina-secure na po dun sa mga kapulisan natin. Nung dumating po kayo sa Pangasinan, sir, Opo. ano po yung una naging reaction po ninyo? Paano po yung pagkikita ninyo yung dalawa? Ano ma'am, actually, hindi ako nakisabay talaga ng iyak sa kanya nung time na nagkita kami. Talagang minake sure ko lang sa kanya na okay lang lahat, magiging okay lahat. Inihahan ko lang po siya talagang iiyak lahat ng ano niya, lahat ng nararamdaman niya. Ganun. Pero sabi ko yun nga, matatapos din to. Yun po. Naikwento po ba niya sa inyo, sir? Ano yung dahilan? Papaano siya napunta doon? Actually po, opo, nakwento niya po, pero kasi hindi ko siya pwedeng ma-disclose kasi po ongoing na po yung investigation dun sa mga statements niya po kung paano siya napunta po. Pero wala naman daw po ba siyang pag-aalinlangan? Kasi di ba ikakasal po dapat Opo. kayo? Actually, yun po yung yun yung wait lang, sorry. Sige lang, sir. Katoy. Nadista kayo, sir. Opo. Actually, yung inano niya yan actually nung nagkita kami. Parang ang una nga niya sabi sa akin, sorry mahal, parang di ako nakahabot sa kasal. Ganyan. Sabi ko, huwag mo isipin yun. Yung kasal, makapag-antay yan, ganyan, ganyan. Ang importante nga maka-recover muna siya, ganyan. So, kahit nung pauwi kami, ma'am, sinasabi niya, kasi usually yung police din, tinatanong, tuloy na ba ang kasal? Ganyan, sabi niya, opo. Siya talaga yung talagang, alam niyo po, yung eager na sumagot, opo, tuloy na, tuloy po. Pero nakakaano naman din, sir, na isinasabi niyo po muna yun. Gusto niyo po Opo. Hindi po, sabi ko nga po sa kanya, yung mga outside her, kumbaga yung mga bagay na
hindi muna kumbaga makaka-help sa pagre-recover niya, isang tabi muna po talaga namin. Kailangan niya muna mag-recover muna. Sir, nabanggit ng mga previous investigations po na possible may emotional distance Opo. siya. Opo. Nung nakita niyo po siya, ganun po ba? Siguro ma'am, emotionally distressed siya kasi nga ma'am, ilang araw talaga, ilang linggo na siyang nawawala eh. Pero actually, nakita nga niya yun na yung mga nilabas na report niya. Sabi niya, hindi naman ako, parang sabi niya, hindi naman ako ganyan ah. Parang saan nang galing to? Actually nga, pinag-usapan din namin yung mga screenshot, parang na-bring up niya din yung mga screenshot. Sabi niya, hindi naman tayo nag-aaway nito ah. Ganyan, parang okay, ano siya ma'am eh, parang, pero parang alam mo po yun. Yung unang nakita niya yun nga parang nag-aalala siya sa akin. Sabi ko, wala akong problema doon. Tapos sabi ko, yun nga po siya yung pero aminin ko po, talagang obvious talagang distress talaga siya kahapon. Talaga. Dahil nga po sa pinagdaan. Dahil sa pinagdaanan niya po, talagang walang kain, walang halos maayos na tulog. Sabi nga niya po puro tubig lang siya for the past 2 weeks eh. Sir, baka pwede, para lang po malinawan. Opo. Bakit daw po hindi siya tumuloy sa pagbili ng sapatos? O tumuloy ba siya? Tumuloy siya ma'am, pero lumipat po siya ng ibang mall. Tumuloy po siya, opo. Pagkatapos po nun, para po siyang naligaw? Ano ma'am yun nga po hindi ko siya talaga pwedeng mai-disclose kasi ma'am yun nga iniimbestigahan na po yung mula umpisa hanggang nakarating siya doon sa sa Pangasinan po. Sir, ano na lang mensahe niyo po sa mga tumulong po at nagdasal po para mahanap ng pagkakas? Ayun po, una po maraming salamat po sa sa ating kapulisan po sa Station 5 po ng QCPD sa Karingal. Ayun, maraming salamat po sa mga kaibigan po namin na nagdadasal, nakiki-update, kumbaga binibigyan kami ng words of encouragement. Maraming salamat din po. Especially din po kay yun nga lagi namin sinasabi as family kay Sir Rodel na galing sa Rodel de la Rosa, galing sa Season Pangasinan. Maraming salamat po sa pagpapahiram niyo ng phone, pag-alalay po sa kanya hanggang sa makarating po siya doon sa police station sa Pangasinan. So maraming salamat. Yun po. Mensahe niyo lang po kay Shera. Ayun, sabi ko nga po sa kanya mula kahapon, lahat ng matatapos to in a matter of 1 to 2 weeks matatapos to. Makakalimutan tayo ng tao. So we have to move forward. Yung mga bagay na outside sa kanya, huwag muna talaga namin huwag muna natin i-prioritize. Ang priority po talaga namin siya. Yun lang po. So, sir, para kayo nabunutan ng din talaga? Sobra ma'am, sobra po. Actually nga, ma'am, sa sobrang saya hindi na rin kami nakatulog ulit. Sobrang alam niyo po yun na relief talaga. Maraming salamat po. Sir, una po sa lahat, ano po nararamdaman niyo po ngayon na nakabalik na po si Shera dito po sa bahay po ninyo? Sa totoo po ma'am, sobrang saya po. Kumbaga halos hindi ko po maipaliwanag talaga po sa sobrang saya. Kumbaga kung yung nagkaroon ka ng tinik parang natanggal sa akin. Ganun po kasaya ang damdamin ko po ngayon. Nung nagkita po kayo ni Shera, ano po yung unang ginawa po ninyo o sinabi niyo po sa kanya? Nung dumating siya dito, Opo. ay siyempre excited ko po, niyaka po siya. Tapos yung lang sabi ko, salamat sa Diyos kasi bumalik ka. Kasi marami man sana akong gustong itanong sa kanya pero iniiwasan ko muna kasi siyempre alam naman natin na gulo pa yung isip niya. Kaya yun lang sabi ko sa kanya, anak, salamat kasi bumalik ka dito. Tapos marami siyang mga sinasabi sa akin na may nagagalit daw sa akin kasi ako daw naging dahilan na naglaya siya. Sabi ko, wag mo nang intindihin yun. Kasi ganyan talaga yan. Pag sa mga ganitong sitwasyon kasi kako, talagang normal po na may mga ganyan talaga. Kaya sabi ko, wag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nandito ka na, kasama ka na namin ngayon. Kumbaga parang nagsusorry po siya sa inyo. Opo. Nung pa lang sa cellphone pa lang, nung tumawag siya, sorry talaga ang sorry. Siguro, naiisip niya na, kumbaga, binigyan niya kami ng problema. Kaya ganun ang nangyari, kaya nagsusorry siya. Pero sabi ko nga sa kanya, wag anak, wag mag-sorry kasi ang hangad talaga namin ay makita ka, makasama ka namin. Kaya kung halimbawa
may naano man kami na nakaranas man yung mga kapatid mo ng hirap sa paghanap sa iyo. Normal lang yun kasi bahagi yun ng ng pagmamahal sa iyo ng iyong mga kapatid at kami din. Yun po. Sir, meron po ba kayong mensahe po sa kanya, lalo na po ngayon magbabagong taon? Ano po sana yung hiling niyo po para sa kanya? Nakasama niyo na kayo. Ang hiling ko lang ngayon sa kanya na sana maging okay siya. Kung ano man ang nasa isip niya na gumugulo sa kanya, kumbaga iwaglit na niya yun. Magmubuo na siya, tapos harapin na niya itong panibagong taon. Kalimutan na niya yung nakaraan. Harapin na niya itong panibagong taon sa kanyang buhay. Kasi ano lang yan, anak, kumbaga isang try o pagsubok lang yan sa atin ng Panginoon, na siguro doon sinusubok tayo ng Panginoon kung hanggang kailan o hanggang saan ang pagtitiwala natin sa Kanya. Kasi sa haba ng panahon, sa ilang linggo na nakalipas na ipinanalangin namin siya sa Panginoon, siguro doon talaga sinusubok ng Diyos kung hanggang saan tayo anak magtitiwala sa Kanya. Pero sir, meron po ba nabanggit siya? Kung ano daw po yung nangyari sa kanya? Wala. Gusto ko nga sana sa kanyang itanong, pero iniiwasan ko muna. Kasi ang inaantay ko na siya mismo ang mag-open. Kasi siyempre pag inopen ko yun sa kanya, para baka pag bumalik sa isip niya yung mga pangyayari na trauma siya, hirap yun eh. Kumbaga sa halip na makabubuon siya, baka mas lalong lumala. Kaya kumbaga sa ngayon, gusto man naming itanong sa kanya. Ako talaga gustong-gusto ko talaga itanong sa kanya kasi gusto kong malaman kung ano talagang nangyari sa kanya. Pero iniiwasan muna namin. Last na lang, sir. Sabi po nung parang maid of honor po niya, hindi ito yung unang beses na umalis po siya. Ito lang po. Dati daw po umalis din daw sa bahay na isang araw. Wala. Nung may nagsabi din diyan sa akin yung mga pulis na may daw, hindi lang daw ito ang unang pag-alis niya. Walang nangyari yung ganun. Wala po kayong maalala. Wala talaga. Yun lang, sir. Maraming salamat po. Sir, ano na lang po yung panawagan po natin? Panawagan ko lang po, lalo na po sa mga kapulisan, na sana po yung gumawa ng hindi maganda sa aking anak ay sana po mahanap, kasi para mapanagutan niya yung ginawa niya at hindi na siya makagawa pa sa iba. Kaya sana kung loloobin po ng Panginoon na sana po mahanap siya at mapanagutan niya, kasi ginawa niya yun, dapat lang talaga panagutan niya. Sir, nung nabalitaan niyo lang po yun, ano yung naramdaman niyo po bilang tatay? Ako po, alam mo ma'am, kung nandito lang siya sa aking harapan, ewan ko lang kung ano pong magawa ko sa kanya. Masakit po. Napakasakit po na ginawa niya yun sa aking anak. Biruin mo yun, paggala-gala yung anak ko, tapos wala daw siyang kain. Lang daw siya, umiinom lang daw siya ng tubig, tapos sa tubig gripo pa daw siya umiinom. Tapos hindi siya kumain. Nagtaka nga kami kasi sa 3 linggo, nakayanan niya yun. Kaya siguro kalooban na talaga yun ng Diyos na maibalik yung cellphone niya dito, kasi tatawag siya. O gagawa talaga ang Diyos ng paraan na para tumawag siya dito. Kasi kung hindi pa siya nakatawag at hindi pa siya na-rescue doon, baka bumigay na yung sarili niya. Kasi sabi ni RJ at ni Darin nung nakita daw nila si Sarah, parang hirap na daw siya maglakad. Nanghihina na yun. At kung hindi yun hindi siya na-rescue, maaring babagsak na yun, mawawala na siya ng malay. Wala siyang pagkain. Kaya yun lang po ang panawagan ko, na sana mapanagutan ng gumawa sa kanya ng hindi maganda, mapanagutan niya sa batas. Kasi hindi tama yun. At sana mapanagutan niya, kasi para wala na siyang maano pa na iba pang mga tao. Katulad yung ginawa niya sa akin. Salamat po, sir.